Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Eliza Akit, Grade 11 News mula sa Golden State College. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang isang kwentong makulay at makaisaysayang kwento mula sa ating bansa. Ang kwento ni Mariang Sinukuhan, ang diwata at tagapangalaga ng Bundok Arayat. Noong unang panahon sa gitna ng Luzon, may isang makapangyarihan at magandang diwata na naninirahan sa bundok ng Arayat, si Mariang Sinukuan. Siya ang tagapangalaga ng gubat, mga hayop at likas na yaman. Sino man ang nangangailangan ay palaging tinutulungan niya. Tuwing gabi, lihim niyang iniiwan ang prutas at pagkain sa pintuan ng mga mahihirap habang sila ay natutulog upang walang mag-aalala sa pagkain. Ngunit hindi lahat ay marunong magpasalamat. Habang lumilipas ang panahon, may mga taong naging sakim at hindi na para sa kabutihan ang kanilang pagkuha ng biyaya. Umakyat sila ng bundok at nag-ani ng maraming prutas at hayop. Hindi pinakinggan ang babala ni Mariang Sinukuan. Ang gubat ay masagana, kaya kunin niyo ang lahat, sabi ng isang kabataan sa kanyang kaibigan. Hindi nila alam na mula sa itaas ng mundo ay lumamasid sa kanila ang diwata. At nagalit ito dahil hindi nirespeto ang kanyang patakaran. Ngunit habang papauwi, napansin nila ang kanilang dala ay napakabigat, hindi prutas o hayop, kundi mabibigat na bato. Sa gitna ng takot at pangamba, lumitaw si Mariang Sinukuan sa kanilang harapan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang hangin ng mundo ay tila huminto. Hinubog niya ang mga bata sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at hinatulan sa kanilang kasakiman. Pinarasahan niya sila at ginawang mga baboy. Dahil dito, unti-unting humina ang bundok at natutunan ng mga tao na pahalagahan ang biyaya ng kalikasan. Hindi lahat ng biyaya ay para abusuhin. May hangganan ang lahat.
Ngayon, ang alamat ni Mariang Sinukuan ay paalala sa atin magpasalamat sa biyaya at ingatan ang kalikasan at huwag maging sakim. Ang bawat bagay sa mundo ay may kahulugan at halaga. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ni Mariang Sinukuan. Tandaan, ang kabutihan at biyaya na dapat pahalagahan at ingatan. Maraming salamat po sa panonood.